Ito magisunan, kung makita kag ulawan. Sama ra pang magisunan kaya ito sa ako ang nakainumdum ko sa akong pamahan. Sa una magisunan ko ang pamahan is usa ko ni siya treasure hunter magisunan. Gusto pili siya ang mangalo bitaw, mangalo ng mga yuta para lang mangitag ulawan magisunan. Nya, grabe ni siya ka stricto sa una kaya ito kay siya may magdumala ng mga kanabitang mga trabahante, kanang siya magkalot na ng area. Magpala siya mag-recruit din siya mga kaubanan niya para magkalog sa mga yuta pagisunan. Nya, grabe na siya restricto, mabisan ganit ka ng bitang mga yaga-yaga. Kinahanglan nga seryoso gid ka sa imong pagkalot. Nang seryoso gid ka sa pagkalot, bisan ka ng mga unnecessary nga mga noises bitaw parehas anang kana bisan lamang ka na galing mag-ubo ka, bisan man lamang ka galing mag-utot ka. No, gabi yung mga excellent kastik tong papakilanto sa dihan nga nag-join siya nga treasure hunting kada bitong mga alot o mga ulawan. No, one time ang mag-exunan no ayo sa ka yuta na area nila nga nalupit kaayo ilang kalot ato mag-exunan. No? Sugod sila sa kana bitaw 9 feet. No? Kalot sila 9 feet, yung mga kaubanan, yung mga trabahante, pakalot na 9 feet. Wala nakita ng bulawan. Pagkauman na ito mag-exunan, patayin na po sila kakalot yapon, 14 feet, kalot na po sila mag-exunan. Wala gihapon. Ang ito niya po sa 20 feet mag-exunan, wala gihapon. Diyan sa 30 feet mag-exunan. Nana sila napansin ng murag bigahe-gahe naman ang kuwan. Bigahe-gahe na ang yuta. Murag mo na gindi man. Tingog-tingog naman ang pala. At mag-exunan, one time na. Kaysa sige nila kalot ng mga igsunan, ang isa kakauban, tulungan sila kapag nagkalot sa mga yuta, ang isa kakauban kaya nakautot man. Kaya mo rin ang tinuon ni Papa sa una is, kung kinahanglan pag mag-treasure, ibalik pag magkalot mo yuta, ang ngita mong treasure, kinahanglan na wala yung utot na may tabo. Wala yung utot na may tabo mga igsunan. Kaya kung makautot ka, sunod sa iyong kalutan, pasabot na ang treasure bulakan, ubalin sa likas ng area, wala yung area. Muna yung tinuuhan niya sa una mga igsunan. Grabe yun ang treasure hunting for. No? Anak ng mga pato mga igsunan. One time mga igsunan, nagkautot ng isa. Ang nahitabo mga igsunan, i-cancel, i-undang, i-postpone. Wala na, dinataw pa na yun, nagkautot ng isa. Nagbulabog na yun ang trabaho mga igsunan. Dako na bagay gasto, diba? Basta magpanong yuta mga igsunan, dako ginagasto. Ang lain ko natin is wala sila yung buha, bisan isa nga kana ditong treasure mga igsunan, bisan pulawan, bisan gagamit ka ng mga alahas nga nalubong, wala gyud bisan isa mga igsunan. Mo na magrabe gyud kaon kana ditong hilig sa mga treasure akong papakinato nga bisan kana kani ang sweldo sa pagkamaestro iya ra nang itapan dito sa mga trabahante, iya nang ipangkuan dito ay pagsuhol sa mga trabahante para lang magtrabaho. No? Pero nga bitaw daghay anak ng mga trabaho bitaw na kana bitaw mangita pagkulawan sa ilalim sa yuta na may bulawan nga sa taas ng maong langit, di ba? Muna nga ito paligamutan mga igsunan nga ang bulawan wala dili sa yuta. No? Dili lang dili sa yuta nato makita ang bulawan. Nga nung manikamot kamanta nga mo kalmat ang bulawan dili sa yuta kanaaman sa langit ang maong nga bulawan in which ang ato lang kinahanglan is magkinabuhi ta nga uyon sa kabuton sa Ginoo. So mao na mga igsunan nga giingon Ellen White, ang Sabbath is a golden class. So pasabot precious ug bulahan gayud kini nga adlaw nga anaa karon diri sa adlaw magpakahulay aron sa pagdayeg kaniya kay mao kini ang atong ginatawag nga kanang nagakupot. So, sa diha ng simpa ka sa adlaw magpakahulay mao kini ang remembrance nagakupot sa atong relationship diha sa Ginoo mga igsunan. Mo na nga ni takna kung kamo nagmalipayon kayo say amen. Amen. Ya, kung kamo na palangin kayo say praise the Lord. Praise the Lord. Daghang salamat mga igsunan. Ya, kung ipakita niyo ang inyong kalipay pinaagi sa pagmisi sa inyong mga katapat, ina nga happy Sabbath. Happy Sabbath. Kabalo mga igsunan, inyong panilin white. Nga kung ikaw mo greet sa inyong isig katapat, isig kalipod nimo, happy Sabbath with a smile, kanang imong pag-isi mga igsunan, babalik ka na sa imuha. Kanang ngisi bitaw ka sa imong isig katapat, di ba? Babalik ka sa imong isig.
mo na ang kanindot mga kaigsunan. Pero kung ngisi kasi ang katapad niya, ay katapad wala ni ngisi, ubot lang sa ibanan mga kaigsunan. Kasi pasabutan na, o mata kabalo kasi dili na ingon nga maayo. Mo na nga din kagnaap, atong ang topic nga pagka-discussion is mahitungod kini sa ilado kay ni siya nga karakter sa mga Bible. Kailangan bitaan mao kini si David mga kaigsunan. Ang atong kita is makita sa Mateo 26:41 ingon diri watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Muna nga, atong topic is all about temptation. Temptation comes from the Greek word mga kaigsunan, pirasmos. No? Meaning, na-describe siya is to putting to proof by experiment of good, experience of evil, solicitation, discipline, or provocation. So pasabot mga kaigsunan, temptation is an act of testing. Ano bitong i-test ang imong pagtuo. Mo na ginatawag na ito temptation mga kaigsunan. Kay, you know, sa ato ang kinabuhi as a Christian, every day we face different kinds of temptation. No? Every hour, bisan gani karon ginagintal ta, di ba? Daghay mga butang nga, makikintanon ta, like for the Sabbath day, nga yung giampong sa Ginoo nga, Lord, ayaw gid ko pauna-unaan ng mga utang nako kaya ito gahapon. Ayaw gid ko pauna-unaan ng mga kanang mga pangkalibutan ng utang karon akong isip ko akong una-una diya kanimo Ginoo. Pero ang imong una-una kay mga kaigsunan, kanunay gihapon nga naglihok, kanunay gihapon nga naguna-una sa mga utang, nga dili dapat nimo angay, nga dili kaganahan nimo una-una ba. Kaya mo na temptation mga kaigsunan nga gihatag sa mga kaaway. Muna everyday, daghay mga klase ng temptation na atong madawatan. Whether it comes from money, whether it comes from sa ato ang pamilya, no? Sa ato ang relationship, sa ato ang klase, daghan pa mga kaigsunan. Muna nga, initat na atong sutaon nga even David mga kaigsunan was tempted. No? Kabalo mga kaigsunan nga si David is pinili din siya sa Ginoo nga mahimo nga hari. No? Mahimo siya nga hari. Before told na sa mga prophet Samuel nga si David, although bata pa siya, no? I-anoint na siya sa Ginoo, no? Nga mahimo nga hari sa maong Israel mga kaigsunan. Kung ano ni mailahan nato ni siya bisan sa mga kabataan, mailahan nato ni nga kanang si David nakapildi og giganti, mao gini ato mailahan mga kaigsunan si David nakapildi siya og giganti. Pero kabalo mga kaigsunan sa tibuok pagkinabuhi David sa iyang tanang battles nga iyang nasinatian, even sa iyang kabataan, sugod sa iyang paglumala sa mga mga karnero hangtod sa pakig-away sa dako sa higanti nga si Goliath, hangtod sa pakigpugugno sa lain-lain ng mga syudad, sa mga lain-lain ng mga syudad mga kaigsunan, ang sabay ng tabo mga kaigsunan, nahimo gihapon nga nagpadaogon si David. Kitungod, kapalong mga kaigsunan, si David is whenever nga maadto siya, makibatok siya sa maong syudad, di niya kalimutan permi nga mangayo o tabang sa Ginoo. Di niya makalimutan permi nga mangutana kung uyon ba ni sa Ginoo. No? Di na siya malimot mga kaigsunan. Mangayo na siya tabang sa Ginoo, pinaagi sa iyang mga propeta nga maoy maghatag kaniya o pahibalo nga kini ay maoy uyon sa kabuto sa Ginoo. Muna nga kalingan tayo mga kaigsunan, pero sa kinabuhi ni David wala ta kabalo, no? Nga naay time nga si David napildi dai. Napildi siya mga kaigsunan. No, napildi si David mga kaigsunan, no? Ang atong pasahon diri sa 2 Samuel 11, si David nagpabiling ngadto sa Jerusalem while naay ubat nga nitabo may kakaba kanang between sa Ammonites na apparently ang mga hari mga kaigsunan pag naay kanang bitaw gubat kinahanglan nga moadto gid sa tuwa. Sila gid ang magdumala sa mga sundalo, sila ang maong mag-lead sa mga tao aron nga mahimo nga encourage, no, ang ilang mga sundalo. Pero one time mga kaigsunan si David nagpabiling sa iyang
gimhanian sa diha sa Jerusalem. Nya si David ng patriarch, apart from possible reason, David stayed in Jerusalem to fulfill his duty as a king and serve his people. So napabilin si David sa Jerusalem, no, due to the fact na siya i-manage sulod sa iyahang nga kingdom. Hampag mga igsunan, David also stayed. No? Sa laing interpretation is si David po is nagpabilin siya sa iyahang comfort zone. Mo na'y delikado mabantayan na nato ng mga Christian, mga Christian, no? Even though we are Seventh-day Adventist, pero naagihapon sa itong pagkatawhan ng mga Christian na gusto na ito, pero nga mapabilin na kita sa itong comfort zone, mapabilin na kita sa butang na kung asa ta malipay, mapabilin ta sa butang na dili mulang mo atong kaugalingon. Mo na gibuhat ni David, mga Christian, nga instead po ato siya ganito sa Ammonites, makikugno siya dito, makikupat siya dito. Iyang gibuhat is nagpabilin siya sa iyang comfort zone nganha sa Jerusalem. So mo na mga Christian, aduna lamang mga duha ka mga butang or mga panghitabo nga si David na pildi. Kung ato kayo diskutan, mga Christian, kung unsa ba kayo ang epekto sa usa ka sala nga kini mupadayon kung makabuhat na kung bago nga sala. Makapadayon na kung kana bitaw gikan sa gagmay nga sala hangtod sa mudako lagi ang sala hangtod nga lala lagi nga daghi tao maapektuhan, mga Christian. Ang ingon diri una nga kapilihan ni David is losing to lust and adultery. Napildi si David kabahin sa pagkaibog, mga Christian. Kaya niya nga time, nahitabo mo sa pagkahapon, si David bibangon gikan sa iyang higdaanan ug milakaw sa ibabaw sa atop sa balay sa hari ug gikan sa atop nakita niya ang usa ka babae nga naligo. Ug ang babae maanyag kaayo nga tan-awon ug si David nagpasugo ug nagpasusi may tungol sa babae. Dinhi na tayo, mga Christian. Sa diha nga nagpabilin si David sa comfort zone, isulayan na siya sa yawa, mga Christian. Sa mga pamaagi, sa kwarta ba? Dili sa kwarta, di ba? Pinaagi sa babae. Muna ang pamaagi sa kaaway, mga Christian. Pagituha mo biniya ang imong witness. Kaya si David, mga Christian, natintal siya, pinaagi sa babae. Maginganlan na to, si Bathsheba, mga Christian. Dayon, kung si David nagpadala ang mga sulgoon, kung ikuha siya, kung siya may ato kaniya, kung siya may higda, ipon kaniya. So katong na tayo nag-guro mga Christian, kanabitaw, si David nakita ko na si Bathsheba nga, masiklat na ba? Kanabitaw, pagkasabagtas si David, nakita na si Bathsheba, niya, gusto ta niya mo, padayon mga Christian, gusto pa niya mo balik, ito mo, nakita na siya babae nga naligo. Mogro na kung naman David, di ba, mga Christian? Una nga, normal din, mga Christian. Bisan sa mga lalaki, mao kinay tentasyon. Daghan din ang tentasyon, mga Christian, sa mga lalaki. Especially kung makakita mo dito maanyag na babae. Di ba? Mo nang kaluyahon ni David, mga Christian. Sa diha nga si David naganahan siya kang Bathsheba, ipangutanan niya. Ukit sa itong babae, huwag niya gibuhat is nagpadala sa isulugoon, araw nga ipadala sa Bathsheba, o iya gayon nga mihigda ipon kaniya. Ano siya mag-isunod. Ug siya may pauli sa iyang balay sa kapadayon o babae, ug ang babae na nangkon, ug siya nagpasugo o may pasangit, gipasugilan si David, ug miingon ang maong babae, ako nagamabdos, o sa ato pang mag-isunod si Bathsheba na buntis tungod sa David, mag-isunod. Mao tong tayo nga pinakauna nga kapildihan ni David is pinaagi sa pagkaibog sa ihang pagkatawhanan, mga Christian. Kay tungod atong basahon sa Galatians 5 verse 16, mga Christian, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. And the fruit of the Spirit, basahon na to sa verse 22 to 23, is patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness,
and self-control. So kadto nga tayo mga igsunan, nakalimot si David sa pagpangayo tabang sa Ginoo. Nga instead nga iyang kanabitawang iya ra dapat nga labyan ang iyang nakita nga si Bathsheba naligo. Iya magibalikan, iya maninuon nga gipadayon, iya maninuon nga gi-fulfill ang iyang pagkatawhanon mga igsunan. No? Moto nga tayo nga si David nakalimot siya sa pagpangayo ug tabang sa Ginoo. O iya gayon nga gipadayon ang iyang pagkatawhanon mga igsunan. No? Therefore, we conclude that David is not vigilant of his actions and became unfaithful to God. So katulad tayo mga igsunan, sa diha nga si David nakita niya si Bathsheba, nakakumit na siya ang ato pagkaibog. O ang pagkaibog mga igsunan sumala sa ingon sa Mateo 5 verse 27 to 28, you have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Mga mag-igsunan, nga aside pa sa naka-commit si David kung kaibog ng Bathsheba, naka-commit din siya o adultery. Dubli ang nakuha ni David. Dubli ang iyang kanang atraso sa Ginoo. Muna mag-igsunan, una, gikan sa pagkaibog, hangtod sa adultery. Isunod-sunod na lang yung mga igsunan. Adultery na lang mga igsunan. In the Bible story, yung Padre, si David, nakaangkon siya o mga walo ka mga asawa, mga igsunan. O kanis sila mga walo ka mga asawa, dili lang ni sila yung enough para mahimo kayo si David yung masatisfied. Na kung atong basahon sa Biblia mga igsunan, kani si David ang siya asawa. Sa sunod sa iya bagay nga kaliwat kasi kani si yang anak pagay mga igsunan nga si Solomon, no, ato na iba ang igsunan si Solomon is naa siya 700 wives and 300 concubines o mga atong ginatawag na siya 700 ka mga asawa si Solomon mga igsunan. Diriya pa na nato nga matunan mga igsunan nga kung ang 1,000 or 100 ka mga babae sa mga lalaki, paminawan niya mga lalaki sa atong mga bana, Esther, mga patanon, paminawan ninyo. Kung ang 100 ka babae, kung ang napulo ka babae, kung ang 20 ka babae, dili enough ang David o Solomon, ang sa mga sa imuha. No? Kung ang isa ka babae, dili enough para sa imuha, unsa lang ka ang daghan ng babae, muna mga kaigsunan, ang ato kayo matunan. No? Nga, sa diha, nga si David mga kaigsunan, wala kasi nakontento sa kung unsa ang iyang kinsa ang iyang asawa. No? Instead, nangita pa rin siya, wala yung babae ng iyang pangasawa. Muna yung buhat mga kaigsunan, muna nga, bantay-bantay na nato itong mga mister, bantay na nato itong mga patanon, bantay na itong mga biyag nato. May basi, kalibot ng Solomon, o kalibot ng David. Muna nga, when we always feed our carnal self with lust, we will always not be satisfied. Sa diha, ang ato permi nga ginabahugan, ang ato nga pagkatawhanan. Sa diha, ang ato permi nga ginapaklapi, ang ato pagkatawhanan, ang ato kaibog mga kaigsunan. Dili o dili kita makontento. Muna tinuod mga kaigsunan. Dili o dili kita makontento, o instead, magpadayon pagkita sa pagbuhat ng udat. Mo nang usa sa kapagyasan karon sa mga bata, mga itong mabansin, di ba? Kanang bitang feeling nila nga nahiguguman na sila ba sa kalalaki na kita nila na isa lang kaadlaw, nakita lang nila sa mga magapit, nagwapo kaayo, guwapa kaayo, ano din, na in love na ko sa iya. Tinawag ko lang mga bata na, muna ilagay sa mga bata na, pero, no? Ano bitang, igo na lang kita sa Facebook nga piksurahan. Ma-inlove na dahil. Pero kung mga kaigsunan, sultihan, tamo mga mata dili na siya ikon nga love. Mao na ginatawag na lust. Or atong ginatawag nga kaibog. Mao na ang nahitabo sa kang David, mga kaigsunan. Naibog siya kang Bathsheba.
o iya kayo nga gi-pursue si Bathsheba, nga bisan si Bathsheba nga na siya ibana. Iya gihapon ipadayon ang iyang pagkatawhan. Iya gihapon ibahugan ang iyang kaugalingon sa mga butang. Iya gihapon ibahugan ang iyang kaugalingon sa kaibog. Mo na mag-iksyonan nga Ibn Padria, because many of us are being careless for every actions, without the consequences and the responsibility that we will carry if we are careless. Because sometimes, Ibn Padria, tungod po sa ato ang kubal man tama isunan, all of us, yung tagat sa Ginoo, o freedom of choice, kanang kagawasan sa pagpili kung sa iyong buhaton, maayo o dautan. Muna, maagit patukin nga pangayo pa ng Diya sa Balang Espiritu. Kaya everyday, ginatintang ta. Diha na ito mahibalan kung sa'yo maayo o dautan. Yan nara na sa iyong mga pagpili kung buhaton niyo maayo o buhaton niyo mga dautan. Mga Yesunin. So, first defeat, unang makapindihan, hindi ang kaibog mga Yesunin. Second defeat, after na ito nag-aksyonan, itubo na, dako na yun. Nakakuha na siya, napildi na si David, nakakumit na siya sa sala, kabahin sa las. Second defeat mga aksyonan, napildi na po siya sa temptation of murdering. Nakaplano na po siya, kaya nakakumit naman siya, nakabuntis naman siya ng Bathsheba. Si Bathsheba na mga aksyonan. Ang iyang ibuhatis, second step na po mga isunan, itubo na po ang iyang pagkatawanan. Iyan po nga yun na una. Nga wag ko impact yun na una po ang bana ni Bathsheba para dili ko mahibal. Yung Padria, kung iyang isulat nila sa sulat, nalagay mo, ibutang mo si Uriah sa kinaatubangan sa labing mainit ng upat, ug sumibog ka mo, gikan kaniya, aron siya masamaran ug mamatay. Ug nahitabo sa diha na si Joab nagpadayon sa pagpantay sa syudad, iyang ibutang si Uriah sa dapit dito na hibaluan niya atua ang mga tao mismo. Ug ang tao sa syudad igula ug nakikaway batok ng Joab, ug dito nangapungkan ang uban nga katawan bisan ang mga sudugo ni David ug si Uriah ang Hitihanon namatay usab. Mao plano ni David. Sa diha nga makibupat sila gusto ni David niya. Kani si Uriah gusto niya ipa-front line. Gusto niya kani si Uriah putang ito sa mga tao ng mga isog. Putang niya sa mga tao ng mga maayong makibupat. Ito niya gusto niya ibutan ito para mamatay si Uriah. Ito mo, nakakomit naman siya class. So gusto na po niya na murder na siya. Dampo ng sala kaya nagulit ng action mo. Kaya bitaw, dili ang parang sa Bible mga action. So tiyan kita sa kamatuoran nga one sin will lead to commit another sin. Usa ka sala, giyahan ka sa pagbuhat na pulugrahe na sala mga action. Mao ni nahitabo ng David. Nakasila siya una pinaagis sa iyang pagkaibog hangtod sa nakahuna na po siya ng magpakasala pinaagis sa pagpatay ng mga action. No? Sa Exodus 20 verse 13, God said, "You shall not murder." Si David became so careful to spread his secret of what he had done to Uriah's wife, making him able to violate and commit a first-degree murder, as it is planned when David intended to murder Uriah and Joab as his instigator. Si Joab ang nahimo ni David nga sulugoon nga si Uriah butang sa ubangan oron nga si Uriah makatay mga aksyonan. No? 1 John 3:15, Andrea, whosoever hated his brother is a murderer, and you know that no murderer hath eternal life abiding in him. No? Ito mga aksyonan. Ang pangutana, the question is, how did David arrive at the point of murder? It is because, mga aksyonan, in the first place, no? Anong iabot man si David sa pagplano sa pagpatay ng Uriah? No? Because, mga aksyonan, sa una pa lang, first place pa lang daan, wala na niya ginikayan ang temptation sa kaibog.
Kung iya lang yung mga igsuunan, nagigitayan ang temptasyon sa pagkaibo, passively, di ba? Passively, dili siya maka-una, dili siya makaplano, mapatyon si Uriah. Mga ginitinod mga kaisunan, no? Pero, nagpadalaman si David sa mga temptation, no? Iya na hinuon ng buhat ang pagplano sa pagpatay mga kaisunan. Una na, God has given us free will. Ang Ginoo dili siya ato bitaw ginatawag na system sa ato ang utok. Dili siya ang kanang bitaw ga-control sa ato sama bitaw ang mga robot ang mga bantay mga robot na naka-system na sila daan sa utok una-una kung sa ilang dapat buhaton. Dili tayo anak ng leksyonan. Igihatagan ta sa Ginoo ug kagawasan kung unsa ang dapat nato buhaton. And Satan, Satan will also do his best aron nga mapahilayo kastilan sa inyo. Daghay mga klase na temptasyon mga igsunan. One time, sa akong pagkabata mga igsunan, nakasulay din ko o kalagitang natinitan ko sa pagpangawat. Kinsa man din nakasulay o pagpangawat, taas ang inyong mga kamot. Kura ba? Kura? Grabe yun. Wala din sila nakasulay ba? One time mga igsunan, when I was 10 years old mga igsunan, nakasulay ko o pagpangawat sa akong mga ginikanan. No? Nya, naplanuhan din ako na kanang bitaw, kanang bata pa gusto kini mong lipay-lipay, gusto kini mong makikiti, gusto kini mong pang-chocolate. One time mga igsunan, nakauna-una ko nga, kaliporta man grabe man hindi siya kagamit kabit man kayo, parang usog akong tiyan. One time ako siya nakulungan ako. Unsa kahag kuha ko para ta mama. Mga 10 years old pa ito mga igsunan. Nya, tayo ko mga igsunan, pagsulod na ko sa kwarto ni mama, naalin to ang pitaka. Wala. Naaman itong pitaka mga igsunan. Kita na ko. Nya, pag-abrin ako sa pitaka mga igsunan, wala ko kabalo kung unsay mga kandidat ng 1,000, unsa ng 100, unsa ng 200, unsa ng 20. Ang mapapil bitaw na mapapil ng mga kwarta. Wala ko kabalo unsa na sila. Unsa na sila ka-importante, unsa na sila ka taas ng value. No? One time mag-isip na ako, i-open ang pitaka ni mama. Nakita mo ko, blue ang color. Blue. Sa color sa 1,000? Blue. Blue, di ba? Blue. Blue na mga kaisunan. O pagugulaw nga, ako tayo kaya ito kandidat, 1,000 na ito. Nya, wala ko ito'y pakialam, ako nang ikuha ang 1,000 mga kaisunan. Gusto na ko, ang pusok ko, karoon na adlaw. Gusto na ko, ang malipay ko, karoon na adlaw. Kuha na ko mga kaisunan, 1,000 pesos. Yehe, lipay na. Lipay ang bata mga kaisunan. Gawas dahil ko, sulod ng pulsa. Nya, ako gibuhat ko, isin ato ko sa tindahan. Tinisulod ko sa tindahan, ay, siyempre. Wala ko nag-aamalang. Ipalit dahil ko o chocolate. Ito nga tayo mga kaisunan, ito yung first time na ako na nakakaon ko chocolate. Nakikan pa yun sa pagpangawat. Mga mga kaisunan, ako lang testingan. Tingala, tindira nga, dum, tako makailing 1,000, tako makailing 4,000 dala doon. Orang po ko kapalo mga kaisunan, tako dahil ito kandidat. Sige ate, chocolate lang ko tayo isa. Pagka tingala ko mga kaisunan nga, lahat tayo ipaghatag sa mga tindira, lahat tayo mga papel. Moto na tayo mga kaisunan, tako dahil kayo itong kandidat ako ikuha rin sa pitakan ng mga kaisunan. Ito kayo pagkala, ako kaisunan sa bursa. Pagka chocolate, ang kanindot pag ito mga kaisunan is, ang libre ka dito. Di ba? Dinigyan ko sa iyo nga, nagyan ko sa iyo. Maayo na buhat o bili. Maayo ka na buhat o bili. Kaya naglibre mo ko. Diligya po. Mga ito mga kaisunan, sa diha nga, nakakuha ko sa kwarta, ako bilibre ako mga prakada, ako mag-agaw, nangita ko sa ilaha. Balik ako mag-agaw, Nindot kayo mga kaisunan nga experience na nang libre pa ko, maghihatagon kayo ba, bisan tayo ng kwarta mo gamit. Gikan ako sa mama, mga kaisunan. Nya, natingala na ako igagaw na, sige na ako kaon. Sige ako pangayo, o sige ako panghatag, mga makaon, sige ako panghatag ng mga chichirya sa ilaha. Nya, tingala na sila, datuan ni Ubay, datuan ni Mugaw, gawin tawagaw.
ito ka na gawin. Ano na, basta, naiporta, magsunan. One time magsunan. Natingala na si mama, pagkahapon na ito, natingala siya, nakita na siya, asa naman itong 1,000 dali ka? Nabalaka na siya kung base na misplace niya, 1,000, pagkaha, asa ito, nag-agad pa ka sa bulsa, niya, mag-eksunan. Naaman si Lolo. Patay si Lolo na yung mag-eksunan kay CCTV na si Lolo mag-eksunan. Kaya natingala si Lolo mga bisan asa na padulong. Nanabalito, tindahan, tikas na tindahan, bisan asa na palit. Tagahin mga barkada, may sunod-sunod, para ito patos-patos ba. Kaya ito mo na mag-prakta. Ang grabe dito. Nga, mo ito na naguna na si Lolo. Muta na si Mama kang Lolo nga. Para may tawag. Kapantay ka kung kinsi nagkakuha sa 1,000. Yan, si Lolo din mag-eksyonan. Ako, napako sa tindahan mag-eksyonan. Tingala ko nga, tutok-tutok lang si Lolo sa kuha. Si Lolo ko. Ay, kanto si, ang tawag ni Lolo sa vice, GR. Kanto si GR. Sa tindahan ng tanawa to. Kaya murag, kapantay na ko anak niya ba, sige siya palit-palit. Mo to gitawag kayo ko niya mag-eksyonan. Tawag ko niya. Tawag ko niya Lolo. Psst! Tari. Ito na yung mga reaksyon. Ipangutana din ko ni Mama. Naaba sa inyo ba ang nakakuha pagkakwarta sa pitaka? Yan. Ang tubag na reaksyonan is naglibog ko kung sa'yo ang tubag. Yan. Bata ang mga reaksyonan. Nga na ulit yung reaksyonan. Tutok ko sila. Yan. Taot-taot yung mga reaksyonan. Nakita mo yung kwarta sa bulsa. Patay. Daghan kayo. Baga kayo koleksyonan, kayo mga 20-20, 50-50, nakita na yung koleksyonan, kuha tayo. Yan, mo ito tayo koleksyonan nga. Nakatilaw ko, binugha sa kutiil. Tiil ang kutiil at ang koleksyonan, akong bagtak. Pula-pula yung koleksyonan. Gikan sa bunal sa akong amahan. Kaya na ang amahan na itong koleksyonan, mga ito siya, bunal sa mga, disiplina sa mga matuto. Nya, pag-mahon na ito, dili lagi bunal, ipaluhod pag ito, mag-isyonan. Ipaluhod kung bilang ka mga oras, punishment sa imo nga pagkakawatan, mabataa ka. Mga ito mga isyonan nga, ito na-learn ako nga sa diha nga makakumita o temptation, sa diha nga makakumita o sala, naaday yung mga consequences katong tayo mga isyonan, naaday yung mga consequences nga sa diha nga makakumita o sala. Dili lang sa itong mga kanan, apil na po sa ito. Usama na po lang sa gibuhat ni David sa iyang pag-give in sa temptation. Sa diha nga iya gayon nga gigawat, sa iyang gibuhat gayon ang pagpakasala. Dito niya na-realize ang consequences sa iyang actions. Pinaagi nga ang Ginoo nasuko gayon kung nasuko sa iyang gibuhat ng Krishna. That's why there are 3 points na atong matunan ini nga sermon. First is our every action has consequences. Atong basahon sa Job 4 verse 8, as I have observed those who plow evil and those who sow trouble reap it. We must be vigilant and ask of the Lord for the Spirit to discern what is right from wrong. Kinsa kadtong mga tao nga nagabuhat og lautan, magabalusan ko sila og pagkalautan. Second point, not to abuse the authority vested upon us. Leviticus 25 verse 43, you shall not rule over him with severity, but are to revere your God. Dili na ito abusuhon kung unsa ang katungdanan nato. Dili na ito abusuhon kung unsa ang ato ang ranggo sulod sa iglesia. Dili na ito yung mga bitaw ng himuon na yung mga gabay-gamayan na yung mga libro, himuon na yung mga tamay-tamayan na yung mga tungkol kay taas ng ranggo. Dili nga mag-aksyonan. No, third point na atong matunan is to seek help from God. Mangayo lang yung tagtabang kanunay sa Ginoo. No? James 4 verse 7, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. No? Atong isunitar, atong kaunalingon niya sa Ginoo, ug ang yawa o palayo sa imuhang tungod ng kaigsunan. So, once again, hindi nga takna sa kagabion, ato ngayon nga natunan that temptation is one of the most deadliest word, powerful word ng kaigsunan. Nga
kana dito makakadaot sa imong kinabuhi ug makapahilayo sa imong sa Ginoo. No? Once again, maayong gabi kanatong tanan ug happy Sabbath. Amen.